Welcome back sa Jazz TV. Nagsimula ang part 3 sa panaginip ni Tatsumi kung saan ang kanyang mga kaibigan ay nagpapaalam na, tinangka niya silang habulin ngunit bigla itong nagising. Napansin naman niya na sa kanyang tabi ay natutulog si Shield dahil ito ang in charge na magbantay at mag-training sa kanya. Kita din sa kanya na may mga benda siya dahil sa natamo niyang sugat mula sa laban nila ni Zhang. Nag-uusap naman sila Nudge and Leon at Lubbock kung tama ba na si Shield ang mag-train ngayon kay Tatsumi dahil medyo may pagka-clumsy ito. Sinabi naman ni Nudge and na magiging okay ang lahat. Tinanong naman ni Akame kung okay lang daw ba ang gawin niya sa lunch ay beef bowl na may maple tofu. Di naman sang-ayon si Lubbock sa idea ni Akame ngunit kinontra ito ng dalawa at sinabing okay daw iyon. Nasabi na lang ni Lubbock na ang mga babae sa night raid ay mga carnivorous. Sa ilog naman ay makikitang tinetrain ni Shield si Tatsumi, sa pamamagitan ng paglangoy, suot ang isang mabigat na baluti. Tinanong ni Tatsumi kung bakit walang naka-assign na trabaho sa kanya sa HQ, kinuwento nito na madalas siyang magkamali. Nung sinubukan niyang tulungan si Bulat sa paglilinis ay lalo pa itong nakasagabal at nakapagdulot ng mas madami pang gawain. Sinubukan niya ding tulungan si Akame na magluto ng meat pero nasunog niya ito, dahilan para magalit si Akame. Nagpresenta siya maglaban ng mga damit at aksidenteng naisama niya at nalaban si Mine. Sinabi naman ni Tatsumi na tama lang iyon. At nang siya ay namalengke, napagkamalan niyang asin ang asukal dahilan para tawanan siya ni Leon. Tinanong naman ni Tatsumi kung paano napasok sa pagiging assassin si Shield, nagkwento ito tungkol sa kanyang past. Mula pa noon si Shield ay talagang madalas magkamali, at palaging naaaksidente sa anumang gawain. Madalas siyang pinagtatawanan at sinasabihan na lampa. Isang araw isang babae ang naging mabait sa kanya at hindi siya pinagtatawanan nito kahit ano pang pagkakamali ang magawa nito. Masaya silang magkasama, ngunit isang gabi kumatok sa pinto ang dati nitong kasintahan, nagagalit ito sa kaibigan niya sa pakikipaghiwalay nito, sinakal niya ang kaibigan nito at makikitang high sa drugs ang lalaki. Dahil sa kagustuhang iligtas ang kaibigan ay sinaksak ni Shield ang lalaki sa leeg. Kahit na napatay niya ang lalaki ay naging kalmado lang ang pag-iisip niya. Ang kaibigan niya ay takot at nanginginig samantalang siya ay walang kahit anong nararamdaman. Sa huli ay nahatulan ng self-defense ang kaso, ngunit never na niya nakita muli ang kanyang kaibigan. Hinarang si Shield ng mga lalaki na gustong mag-revenge, dahilan para matapan ang mga dala niyang mansanas. Sinabi nila na pinatay na nila ang parents nito at siya na ang susunod. Sa kabila ng pagbabanta ay sinabi nitong na-surprise siya sa pagiging kalmado lang ng isip niya. Sumugod ang mga ito at isa-isa, ay pinaghihiwa sila ni Shield gamit ang isang patalim, at doon niya napagtanto na sa kabila ng pagiging clumsy niya sa lahat ng bagay, ay may isa pala siyang natatagong talent, ang pagpatay. Sinabi niya din kay Tatsumi na bago siya ma-recruit ng Revolutionary Army ay isa siyang freelance na assassin sa capital. Naputol ang usapan nila nang biglang lumitaw si Bulat mula sa ilog at nag-flex ng muscle nito. Sa HQ naman ay tinanong ni Nudge and kung tuluyan na bang magaling ang mga sugat niya. Pinakita nito ang nakuha nilang Imperial Arms mula kay Zhang at nais nitong ipasubok kay Tatsumi. Sinubukan ni Tatsumi ang Imperial Arm at nagulat ito nang ma-activate niya ang isa sa ability nito which is yung vision. Bumungad sa kanya sila Mine, Shield at Akame na naka-underwear lang. Tinanong naman nila kay Tatsumi kung ano ang nakikita niya. Bigla naman siyang nanghina at sinabi ni Lubbock na nire-reject siya ng Imperial Arms, kaya agad-agad tong tinanggal ni Akame. Sinabi niya bigla siyang napagod at nanghina. Ayon kay Nudge and ito ay dahil sa compatibility at hindi ito nababagay sa kanya, kaya napagdesisyunan nila na ipadala ito sa Revolutionary Army para hanapan ng taong compatible dito. Sinabi ni Akame na submission nila ang mangolekta ng mga Imperial Arms mula sa mga target nito kung sakaling meron sila. Kung hindi daw nila ito makuha ay sinisira na lang nila ito. Tinanong naman ni Tatsumi kung ano ang pinakamalakas na Imperial Arms. Sinagot ito ni Nudge and na depende sa paggamit at compatibility ng user, pero sinabi niya na kung papipiliin siya ito ay ang Imperial Arms na nakaka-control ng yelo. Sinabi niya din na maswerte sila dahil wala sa capital ang may hawak nito, at nasa North para sa isang conquest. Ito ay para pigilan ang Hero of the North na si Numaseka, dahil threat siya sa capital. Natuwa naman si Tatsumi at sinabi niyang plano niyang alamin if may Imperial Arms na pwedeng buhayin muli ang kanyang mga kaibigan. Halata naman ang pagkagulat at pagtahimik ng grupo,
Habang nagsasalita si Tatsumi ay nagsalita si Bulat at sinabing walang Imperial Arms ang kayang bumuhay ng patay. Nagtaas naman ng boses si Tatsumi at sinabing hindi sila sigurado at umaasa siya na meron. Ayon kay Akame, ang Emperor ay isa sa mga halimbawa na walang ganoong Imperial Arms. Dahil kung meron man, sana siya pa din ang namumuno hanggang ngayon. Dagdag ni Bulat na nilikha ng Emperor ang mga ito para ipamana dahil alam niyang balang araw ay mamamatay siya. Di naman ito matanggap ni Tatsumi. Sa puntod ng mga kaibigan niya natagpuan ni Shield si Tatsumi. Umiiyak ito at nalulungkot dahil wala ng pag-asa pang mabuhay ang mga kaibigan niya. Agad naman itong niyakap ni Shield at sinabing mananatiling sikreto ang pag-iyak niya kaya wag niyang pigilan ito. Nagpasalamat naman si Tatsumi kay Shield. Sa kapital naglalakad si Tatsumi at Leon nang biglang makasalubong nila ang grupo ng kalalakihan. Sinisigaw ng mga ito kay Leon na magbayad ng utang sa sugal. Nagkahiwalay silang dalawa at napagtanto ni Tatsumi na hindi niya alam ang daan pabalik. Isang Imperial Police naman ang nakakita sa kanya at nagpakilala itong si Seryu. Agad namang naalala ni Tatsumi si Ogre ang una niyang misyon. Napansin ni Tatsumi ang bitbit nito at tinanong kung ano iyon. Sinabi nitong isa itong Imperial Arms at pinangalanan niyang Koro. Hindi ito gagalaw kung hindi siya compatible sa user kahit nasa mga matataas pa ang rank. Kaya ang government sinubukan hanapan ng user kahit sa pinakamababang rank, at maswerte siya na sa kanya napunta. Inihatid ni Seryu si Tatsumi kung saan sila nagpunta ni Leon at nagpaalam. Naisip ni Tatsumi na kailangan niyang ma-report kay Nudge Enda ang nakita niyang Imperial Arms user. Sa kabilang banda si Seryu naman ay iniisip na madakip ang grupo ng Night Raid. Ipinakita din na si Ogre na pinatay ni Tatsumi ay ang kanyang master. Sa may palasyo naman ay nag-report ang isang soldier sa Young Lord na dalawa sa mga general ang tumiwalag at sumapi na sa Revolutionary Army. Nangangamba naman ang ibang general dahil lumalakas na ang Revolutionary Army. Sinabi ng Young Lord na huwag sila mag-alala dahil madali silang matalo. Sinabi naman ng minister na papauwiin na nila sa capital si Esdeath ang Imperial and Arms user na nagkokontrol sa yelo. Napunta naman sa Northern Region ng eksena kung saan pinakita na natalo na ang mga taga-Northerners at ang kanilang hero ay nakatali na walang damit habang dinidilaan nito ang sapatos ni Esdeath. Pinatay niya ito at sinabing meron pa bang worthy enemy na makakapag-satisfy sa kanya. Sa isang bahay aliwan ng sunod na misyon nila Tatsumi at Leon, nag-transform ito sa beast mode at kinarga si Tatsumi papunta sa kanilang target. Mula sa kisame ay kitang-kita nila ang mga ginagawang pangda-drugs ng target nila sa mga babaeng nandoon. Sinabi ni Leon na kakilala niya ang babaeng sinuntok, kaya naman agad silang kumilos at bumaba mula sa kisame. Sumugod si Tatsumi at nagawa niyang patayin ang dalawang guard. Nakipaglaban naman si Leon sa 4 na guard kung saan ay isa-isa niya tong pinabagsak. Naglabas naman ng baril ang kanang kamay ng target ngunit mabilis itong napatay ni Tatsumi. Sinakal ni Leon ang target at sinuntok ng malakas, tumalsik ito at agad namatay. Pabalik sa HQ habang naglalakad sila Tatsumi ay sinabi ni Leon na ang cute nito, sabay din ilaan nito ang tenga niya. Nagulat si Tatsumi at napatanong kung bakit niya ginawa iyon. Sinabi ni Leon na minarkahan niya ito, at sa pagtanda ni Tatsumi at lumaki itong gwapo ay magiging sa kanya ito. Sa kabilang dako naman ay tumatakbo si Shield at Mine, pauwi sa HQ pagkatapos nilang maisagawa ang kanilang misyon, subalit si Seryu ay nakatago at nag-aabang sa kanila. Bigla itong sumugod at nilabas ang wanted poster ni Shield. Tila tuwang-tuwa naman ito dahil sa wakas nakaharap niya na ang dalawa sa grupo ng Night Raid. Sinabi niyang ipaghihiganti niya ang kanyang mentor na si General Ogre. Handa naman makipaglaban si Shield at Mine. Mabilis na pinaputok ni Mine ang kanyang pumpkin, ngunit humarang si Koro at hindi man lang ito nagtamo ng gallows. Sinubukang hatiin ni Shield si Koro ngunit nag-regenerate lang ito. Sinabi ni Mine na ang organism-based na Imperial Arms ay may core sa katawan. Hanggat hindi nila nasisira ang core patuloy lang itong magre-regenerate. Maging ang Marisama ay di tatalab dito dahil wala itong puso. Nagkaroon ng mga braso at kamay si Koro sa utos ni Seryu at sumugod ito kay Shield, ngunit na-block lahat nito ang mga atake ni Koro. Sinubukan ni Mine gamitin ang pinakamalakas na atake ng pumpkin ngunit di ito umubra dahil sa bilis ng regeneration ni Koro. Sinugod ni Shield si Seryu, pinigilan naman ni Mine si Koro na tulungan ang kanyang amo. Patuloy naman na inatake ni Shield si Seryu hanggang sa nagawa niyang maputol ang mga braso nito. Sa kabila ng pagkakaputol ng braso Seryu, ay nagawa niya pang mautusan si Koro na mag-berserk.
Bigla itong nag-transform at naging mabagsik na nilalang, nagawa nitong mahuli si Mine at subukang pigain, ngunit nagawang putulin ni Shield ang braso ni Koro para makawala si Mine. Nakakuha naman ng pagkakataon si Seryo para ilabas ang kanyang secret weapon, binaril nito si Shield gamit ang weapon na naka-install sa kanyang bibig sabay kagat sa kanya ni Koro dahilan para mahati ito sa dalawa. Lalaban pa sana si Mine ngunit dumating ang maraming Imperial soldier at napalibutan siya. Sa huling pagkakataon, ginamit ni Shield ang X-Stays para lumikha ng matinding liwanag at masilaw ang mga kalaban. Pinilit niya naman si Mine na umalis na at tumakas. Labagman sa Callow Oban, ay walang nagawa si Mine kundi umiyak at tumakbo palayo. Muling inalala ni Shield ang mga masasayang yugto ng buhay niya kasama ang grupo, sinabi niyang naging masaya siya, bago siya mamatay ay naisip din niya si Tatsumi, at sinabing hindi niya na ito mayayakap muli. Naiwan na lang sa sahig ang X-Stays at pinakitang tuwang-tuwa si Seryo dahil nakapatay na siya ng isang miyembro ng Night Raid habang si Koro naman ay kinakain ng kamay ni Shield. Hindi makapaniwala ang grupo sa balita ni Mine at bakas sa kanila ang lungkot at galit. Pinilit ni Tatsumi na ibigay ni Mine ang impormasyon tungkol sa killer at ipaghihiganti niya si Shield. Sinabi nito sa mga kasama na hindi ito papayag na maupo na lang at walang gawin sa pangyayari. Sinuntok siya ni Bulat at sinabi dito na kontrolin ang sarili, dahil kung magiging padalos-dalos siya ay maaaring mas marami pa ang mapahamak. Labagman sa kalooban nila ay kailangan nila itong tanggapin. Ipinangako naman ni Mine na siya ang tutugis at papatay kay Seryo. Ipinaalala ni Najenda na parte ng misyon nila ang hindi na makauwi ng buhay, kaya dapat silang mag-ingat pa lalo na mas marami pang Imperial Arms user ang kanilang makakaharap sa mga susunod na araw. Nagpunta si Tatsumi sa puntod ng kanyang mga kaibigan, para mapag-isa. Doon ay bigla niyang nadama ang yakap ni Shield kaya't napalingon siya, ngunit lalo siyang nalungkot at naalala ang panahong yakap-yakap siya ni Shield. Bago magtapos ang part 3 ay ipinakita naman na si Esdeath ay malapit na, ito ay nakatayo at nakatingin sa kapital. Sinabi nito na sa wakas at nakauwi na siya. Kung nagustuhan niyo ang story, please subscribe and hit the notification button para updated kayo sa mga susunod na parts at iba pang anime recap. Thank you.